Hello, magandang umaga po. Ako si Arlene Brosas, 3-term Congresswoman ng Gabriela Women's Party. Si Arlene Duran Brosas ay sinilang noong Oktubre 30, 1965 sa Quezon City, Pilipinas. Ikatlo siya sa 5 magkakapatid sa isang pamilyang mula sa simpleng pamumuhay. Ang kanyang ama ay isang dating pulis, habang ang kanyang ina mula sa isang pamilyang mangingisda. Sa murang edad, naranasan ni Arlene ang mga hamon sa buhay, lalo na nang pumanaw ang kanyang ama noong siya ay nasa ika-5 baitang. Dahil dito, napilitang magtrabaho ang kanyang mga nakakatandang kapatid upang matustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Sa kabila ng pagsubok, nagsumikap si Arlene sa pag-aaral. Nagtapos siya ng elementarya at high school sa University of the Philippines Integrated School. Dahil sa kanyang kasipagan at determinasyon, nakabit niyang isang scholarship sa University of the Philippines Diliman, kung saan siya ay nagtapos ng Bachelor of Arts in Philippine Studies. Pagkatapos nito, nagturo siya ng Philippine Literature, Humanities at Science, Technology and Society sa UP Baguio at UP Manila mula 1997 hanggang 2000. Ang karanasan ni Arlene sa kahirapan at ang kanyang pagmamalasakit sa kapakanan ng kababaihan at kabataan ang nagtulak sa kanya na maging aktivista. Naging bahagi siya ng iba't ibang organisasyon na naglalayong itaguyod ang karapatan ng mga bata at kababaihan. Naging tagapagsalita siya ng Anti-Child Pornography Alliance at co-convener ng Save Nena campaign na layuning labanan ang prostitusyon ng mga bata. Siya rin ang naging executive director ng AKAP sa Bata ng mga Guro, Kalinga, isang pambansang alyansa ng mga volunteer daycare teachers at Secretary General ng AKAP Bata Party List. Noong 2016, si Arlene ay naging kinatawan ng Gabriela Women's Party List sa 17th Congress ng Pilipinas. Mula noon, patuloy siyang nagsulong ng mga batas na naglalayong proteksyonan ang karapatan ng mga kababaihan, kabataan at mga marginalized na sektor sa lipunan. Ilan sa mga batas at panukalang batas na kanyang isinulong ay Anti-Endo Bill, layuning wakasan ang kontraktualisasyon at bigyan ng seguridad sa trabaho ang mga manggagawa. SOGI Equality Bill, naglalayong itaguyod ang karapatan ng mga LGBTQ+ at labanan ng diskriminasyon batay sa kasarian. Safe Spaces Act, proteksyonan laban sa sexual harassment sa mga pampublikong lugar. Expanded Maternity Leave Law, pagpapalaliwig ng maternity leave para sa mga ina. Expanded Solo Parent Welfare Act, dagdag na benepisyo para sa mga solo parents. Magna Carta for Daycare Workers, pagkilala at proteksyon sa mga daycare workers. Bukod dito, aktibo rin si Arlene sa pagtutol sa mga panukalang batas na ang kanyang pananaw ay makakasama sa mamamayan, tulad ng Anti-Terror Bill at mga pulisiya tulad ng Oil Deregulation Law at Rice Tarification Law na niya'y nagpapahirap sa mga Pilipino. Noong 2024, inanunsyo ni Arlene ang kanyang pagtakbo bilang senador sa darating na halalan sa 2025. Ayon sa kanya, layunin niyang dalhin sa mas mataas na antas ng lehislatura ang kanyang advokasya para sa kababaihan, kabataan at mga marginalized na sektor. Kabilang sa kanyang mga plataforma ay ang pagtataguyod ng karapatan ng kababaihan at kabataan, pagpasa ng mga batas na magbibigay proteksyon at oportunidad sa kanila, paglaban sa kahirapan, pagsulong ng mga programang pangkabuhayan at serbisyong panlipunan, pagpapalakas ng edukasyon, pagtaas ng budget para sa edukasyon at pagpapabuti ng kalidad nito, paglaban sa korupsyon, pagsulong ng transparency at accountability sa pamahalaan, pagtatanggol sa karapatang pantao, pagtutol sa red tagging at iba pang anyo ng paglabag sa karapatang pantao.
Sa kabila ng kanyang abalang buhay bilang mambabatas at aktivista, si Arlene ay isang mapagmahal na ina. Mayroon siyang isang anak na babae, si Amihan Brosas, na isinilang noong 2001. Si Amihan ay nagtapos ng Bachelor of Arts in Sociology sa University of the Philippines, Diliman noong 2023. Sa kasalukuyan, siya ay nagtatrabaho bilang Research Associate sa isang non-government organization na nakatuon sa karapatan ng kababaihan at kabataan. Bukod dito, aktibo rin siya sa mga community outreach program at advocacy campaign na nagpapakita ng kanyang pagmamalasakit sa kapwa, isang katangiang namana niya sa kanyang ina. Si Arlene Duran Brosas ay isang huwarang lider na ang buhay ay inialay sa paglilingkod sa bayan, lalo na sa kababaihan at kabataan. Mula sa kanyang simpleng simula o mga siya bilang isang respetadong mambabatas at aktivista, ang kanyang mga karanasan at bukasiya ay patunay na ang kanyang dedikasyon sa tunay na pagbabago sa lipunan. Sa kanyang pagtakbo bilang senador, dala niya ang tinig ng mga inaapi at layuning itaghuyod ang isang lipunang makatarungan at pantay-pantay para sa lahat. Tagapagsulong ng kagalingan, no, at karapatan ng babae, bata at bayan. Kagaya po ng Rosas, mabango ang ating track record sa loob at labas ng Kongreso sa paglaban sa mga anti-mamamayan na patakaran. Kaya tinig po tayo, tinig sa korap at mapang-abuso. Binibitbit natin ang interes ng mga kababaihan, bata at maralitang mamamayan, syempre, paglaban sa mga bastos at abusado. No? Bago po ako maging mambabatas, aktibo akong child rights advocate. Naging executive director ng Akap sa Bata ng mga Guro Kalinga mula 2007 hanggang 2014. Ilan po sa mga tampok na kinampan niya na ating pinangunahan ay yung anti-child pornography. Mag-subscribe sa channel na ito para sa mga videong kahihiligan ninyong panoorin. Bisitahin rin ang iba pa naming mga video sa aming mga playlist. Maraming salamat sa inyong panonood, mga kasama.